The Department of Information and Communications Technology is warning the public of a possible cyber attack on November 5. In an advisory, the DICT said a distributed denial of service attack could disrupt access to websites and online platforms by overwhelming servers with heavy traffic. The agency stressed the incident is not expected to compromise personal data or financial accounts, but users may experience slow or inaccessible services. The DICT is coordinating with security agencies and international partners to monitor threats and bolster the country's cyber defenses. Let's discuss that further with DICT Undersecretary Julius Gorospe. Good morning and welcome to our program. Thanks for joining us. Good morning po. Siguro po para mas maintindihan din po na what's po going ba to yung happen? DDoS na attack na yan? DDoS stands for ano po yan? Distributed Denial of Service Attack. So ibig sabihin, merong yung attacks manggagaling sa iba-ibang lugar at susubukan nilang i-inundate yung isang server or service ng maraming request. So as a result, medyo babagal or kung hindi naman medyo hihinto yung server na yon sa pag-serve ng mga information. So para magkakaroon ng traffic kumbaga. Yes. What servers are we talking about? I mean, what the service providers? Hindi po natin alam yun kung alin ang maapektuhan. So depende po yan sa magiging aksyon ng mga nagbabalak na gumawa nito sa November 5. Pero sir, what specific intelligence or indicators po prompted, of course, the DICT to issue this early warning? Paano po ba natin na-detect yun? Okay. So ito pong November 5, this is actually a popular date, no? Ang tawag dito is the Guy Fawkes Day. It started in UK. It was prompted by a politician. And well, a long time ago, centuries ago. Tapos naging annual celebration na po yun, as parang a day of protest. Now, dito po sa atin sa Pilipinas, medyo may mga grupo na nakikilahok or nakikisabay sa pagdiriwang na to ng Guy Fawkes Day. Makikita po natin na nagre-recruit or naglalagay ng mga posts sa social media inviting other hackers to participate in the event. So tayo naman po wala namang sa department, hindi naman po natin of course pinipigilan na magpahayag sila ng mga protesta nila especially sa mga nangyayari ngayon, pero kasi karapatan po naman nila yon. And then ang pinapaalala po natin is huwag silang gagawa ng mga bagay na lalabag sa batas. Tandaan po natin yung mga services na to na pwede nilang atakihin. May mga Pilipino na umaasa sa mga services na to, for example sa healthcare, sa banking, na baka maapektuhan po yung mga kababayan natin. So pinapalalahanan po lang natin yung mga tao na medyo hinay-hinay lang at isipin po nila na may mga taong umaasa sa mga services na to. So para malinaw, Yusek, these are several individuals who may not know each other who are going to participate in this event, not necessarily one singular threat actor. Yes, tama po yan. So based po dun sa mga intelligence reports na natatanggap natin, yung mga individuals na to are based here in the Philippines, and yun nga naghihikayat sila na sumali sa kanilang protests sa November 5. But there should have been a starting point. Are we looking at a starting point na galing sa isang organization na sila nagpakalat ng chain going down the line at naghikayat sa mga iba? Hindi po natin masabi yan kasi maraming mga groups, no? So they're not necessarily organized. So parang may mga grupo na alam niyo naman sa hacking community, may mga kanya-kanyang grupo yan or barka-barkada. And sila yung nag-i-encourage na salihan sila, sumali sa kanila yung mga ibang hackers. Okay. Of course, ang major concern dito ng mga kababayan natin, sir, is kung maapektuhan ba of course yung kanilang mga data, yung mga financial records nila.
Yes, based po dun sa mga nakalap naming information, ang binabalak po nilang gawin is a DDoS attack. So, ibig sabihin, i-inundate nila ng traffic yung mga servers. Wala pa naman pong indication na nagbabalak sila na i-penetrate yung mga systems to go beyond the DDoS attack. So, pero ganun pa man po, of course, kahit naman po walang ganitong pinaplanong attack, pinapaigting po ng department at saka ng mga ibang ahensya ng gobyerno yung pagbabantay at saka pagsisecure ng mga information at saka database ng mga data subjects na nasa database nila. So how do I know pag nangyayari na nga ito as an individual who is not, well, he's not knowledgeable in situations like this, di ba? Paano ko alam na babagal ba ang paggamit ng internet or talagang hindi na magagamit ang internet for some individuals? Okay. Ito pong DDoS attack na to, nangyayari po to madalas, no? Hindi naman po to November 5 lang nangyari. In fact, last month, may mga ganitong pangyayari rin. Ang karaniwang napapansin po ng mga users, bumabagal yung mga servers. Depende na sa dami nung request or sa flood ng traffic na nare-receive ng server. Yung iba, tumitigil talaga. And then normally naman po, pag nakikita to ng mga agencies, may ginagawa silang paraan in a matter of minutes, bumabalik naman po yung services. Pero pag tinuloy-tuloy pa ulit nung mga grupo yung pag-attack nila, of course babagal ulit yun, and the cycle will continue. Alam naman natin pag USEC, no, pag bumabagal ang speed ng internet, especially if you're conducting financial transactions, minsan yung pagta-transfer mo ng pera nagkaka-problema. Do you advise na may hold muna transactions anytime during the day? Siguro po pag nakita natin na may mga ganitong activities na nangyayari, we would suggest na yung mga hindi naman ganun ka-importanting transactions, i-hold off muna nila. But of course, there are some really important transactions, let's say sa healthcare. Pag mga dumating po yung mga ganung pagkakataon, we would suggest that they get in touch with the providers. Hindi na online, pwede po tumawag sa mga hotlines nila or dumiretso mismo sa tanggapan ng ahensya na kailangan nilang puntahan. Well, I guess what we need to know also, what are the precautionary measures, diba? Should businesses, individuals, and of course government should do to maximize or minimize the disruption if ever? Yes. So, katulad po nung natanggap nyo na balita na pinaghanda na namin ang mga iba-ibang agencies ng government to prepare for November 5. Pero ganun pa man, kahit na po wala naman yung November 5 na ina-expect natin na incident, tuloy-tuloy din naman po yung paghahanda ng government para iangat yung security posture ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasi marami na po tayong threats na nakikita, dumadami pa ang threats na nakikita natin sa internet, hindi lang itong DDoS attack na to, maraming mga online scams, mga illegal online gambling. So under po ng Oplan Paskong Sigurado na nililid po ni Secretary Henry, ating kalihim sa DICT, kasama po ito sa maraming mga initiatives ng government to ensure that we are going to have a safe and secure Christmas against various online harms. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DICT Undersecretary Julius Gorospe.